Mga brady, may aaminin ako sa inyo. Nung una kong nakita itong libro na to, Think and Grow Rich ni Napoleon Hill, medyo na-turn off ako. Sabi ko, ano ba yan? Parang tunog budol naman. Oh, isipin mo, isip ka lang, tapos yayaman ka na. Parang masyadong abstract o yung tipong naririnig mo sa mga over-motivational speakers na sisigawan ka lang ng power. Pero pag uwi mo, walang laman ang wallet mo. Pero alam nyo, nung binasa ko siya ng paulit-ulit at tinanggal ko yung mga lumang terminologies kasi isinulat to noong 1937 pa, na-realize ko na may napakalalim na katotohanan dito. At ito ang pag-uusapan natin ngayon sa Brady Nation. Bakit nga ba ang mindset ang unang lumilikha ng yaman bago pa man pumasok ang unang piso sa bangko mo? Bakit kahit bigyan mo ng 1 million pesos ang isang taong may maling mindset, mauubos din to sa loob ng ilang buwan or taon? Habang ang isang taong may tamang sistema sa utak, kahit mawala ng pera ngayon, kayang bawiin lahat yan? Kung bago ka sa channel natin, welcome ka, Brady. Dito, hindi tayo nag-uusap ng mga get-rich-quick schemes. Practical application lang, walang hype. Kaya bago tayo magsimula, pindutin mo muna yung subscribe button at ang bell icon para kasama ka sa mga susunod nating kwentuhan. Upo ka ng maayos, kumuha ka ng kape at pag-usapan natin kung paano ba talaga i-reprogram ang utak natin para sa totoong pag-asenso. Sige, simulan natin sa pinaka-core na konsepto ng libro. Sabi ni Napoleon Hill, thoughts are things. Medyo tunog magic. Pero kung iuugnay natin sa modern science, mas accurate sabihin na thoughts influence what we notice and how we act. May system sa utak natin na tinatawag na Reticular Activating System or RAS. Isa sa trabaho nito ay tulungan tayong mag-focus sa mga bagay na importante sa atin. Halimbawa, gusto mong bumili ng pulang kotse, bigla mong napansin, parang ang daming pulang kotse sa kalsada. Magic ba yon? Hindi. Matagal na silang nandoon. Ang nagbago, naging mas sensitibo ang atensyon mo sa pulang kotse dahil naging importante siya sa'yo. Ganito gumagana ang utak natin. Hindi niya kayang pansinin lahat. Kaya pinipili niya kung ano yung relevant sa goals at interest mo. Ganito rin ang ibig sabihin ng libro pagdating sa mindset. Kung araw-araw nakafocus ka sa reklamo, problema at kakulangan sa pera, mas nagiging sensitibo ang utak mo sa mga ganoong bagay. Parang naka-highlight lagi ang negative signals. Pero kapag binago mo ang focus mo, kapag nag-invest ka sa pag-aaral ng skills, paghahanap ng solusyon at opportunities, doon naman nagsisimulang mag-shift ang atensyon mo. Bigla mong mapapansin ang mga side hustle ideas, paraan para makatipid o paraan para kumita. Hindi dahil biglang nagkaroon ng magic, kundi dahil naging mas aware ka na sa mga posibilidad. Ay hindi ibig sabihin nito na automatic yayaman ka, pero ang mindset ang tumutulong para makita at mag-grab mo ang opportunities na pwedeng magdala sa iyo doon. Ngayon, dito tayo dadalhin ng dalawang prinsipyo ng libro. The power of desire at autosuggestion. Pero maging practical tayo. Ano ba talaga ang kaibahan ng simpleng sana sa totoong desire? Kasi lahat tayo sasagot ng oo kapag tinanong, gusto mo bang yumaman? Pero hindi ibig sabihin no na may direction ka na. Ang problema sa gusto ko yumaman, masyadong general. Walang malinaw na next step. At base sa research sa psychology, mas effective talaga ang specific goals kaysa sa malabo. Kaya imbes na maraming pera, gawin mo itong malinaw. Gusto kong makabuo ng emergency fund na 100,000 piso bago matapos ang Disyembre. Kapag ganyang ka-specific ang goal mo, mas nagiging malinaw kung ano ang kailangan mong gawin. Magkano ang dapat ipunin, gaano kada buwan, at anong adjustments ang kailangan.
Hindi magic, clarity lang. At kapag may clarity, mas madaling kumilos. Ang kasunod niyan ay ang tinatawag ni Hill na autosuggestion. Sa simpleng salita, ito yung paulit-ulit mong pagpapaalala sa sarili mo na unti-unting humuhubog sa paraan ng pag-iisip mo. At hindi ito bago. Ang totoo, ginagawa na natin ito araw-araw. Minsan mali pa nga. Tuwing sinasabi mo sa sarili mo, ang hirap ng buhay, wala akong swerte sa pera, or hanggang dito na lang ako, unti-unti mong pinapahina ang confidence mo at ang willingness mong kumilos. Hindi ka naman agad nabibigo dahil dito, pero mas nagiging mahirap para sa'yo na mag-take action. Kaya ang practical hack dito, bigyan mo ng visual reminder ang goals mo. Pwedeng maglagay ka ng sticky note sa salamin o wallpaper ng phone or computer mo. Hindi ito magic. Walang biglang babagsak na pera. Ginagawa mo to para araw-araw paalala sa'yo kung ano ang target mo para yung mga maliliit na decisions mo aligned sa goal mo. Ang ikatlong prinsipyo ay isa sa pinaka-real talk, persistence. Ito ang moment of truth, mga Brady. Kasi madaling maging motivated sa simula, di ba? Sobrang ganado ka nung nag-set ka ng goals mo noong January. Pero, paano pagdating ng March or April? Nung nagka-emergency at nabawasan ang ipon mo, or nung sinubukan mong mag-online business, pero walang bumili sa unang buwan? Maraming tao ang sumusuko kasi akala nila ang pag-asenso ay diretso lang, smooth, walang sabit. Pero sa totoong buhay, hindi ganon. Ang kabiguan ay hindi kalaban ng tagumpay. Bahagi ito ng proseso. Kaya gusto kitang bigyan ng tinatawag kong failure protocol. Sa susunod na may setback, nalugi ang investment, pumalpak ang side project, huwag mo agad i-personalize. Huwag mong sasabihin, bobo kasi ako. Hindi. Ihiwalay mo ang resulta sa sarili mo. Tignan mo siya parang isang scientist. Ano ang hindi nagwo-work? The data. Ano ang pwede kong baguhin? The adjustment. Paano ko ito itutuloy? The execution. Normal lang ma-frustrate, tao tayo. Kung kailangan mo ng oras para i-process, go lang. Pero huwag kang manatili doon. Balikan mo agad. Ano ang natutunan mo? Ano ang next move? Kasi ang persistence, hindi lang basta pagtitiis. Ito ay ang kakayahang mag-adjust habang hindi nawawala ang direksyon mo. Tandaan, hindi ka talo dahil nag-fail ka. Talo ka lang kapag tumigil ka na mag-adjust. Ngayon, punta tayo sa ikaapat na lesson, the mastermind concept. Sa simpleng salita, sino ba ang mga kasama mo sa buhay? May kasabihan tayo, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Hindi ito exact formula, pero totoo na malaki ang influence ng paligid mo sa paraan ng pag-iisip mo. Tingnan mo ang mga pinaka-close mong kasama. Paano sila mag-isip tungkol sa pera, growth, at future? Kung ang usapan nyo madalas ay reklamo, chismis o gastos, natural lang na mahirap baguhin ang sarili mong direksyon. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil yun ang normal sa environment nyo. At bilang tao, madalas tayong bumabalik sa kung ano ang nakasanayan ng grupo natin. Hindi ko sinasabing iwanan mo ang mga kaibigan mo, pero kailangan mong maging intentional. Gumawa ka ng sariling circle audit. Maghahanap ka ng kahit isa o dalawang tao na may parehong direksyon sa'yo. Hindi kailangan marami. Pwedeng katrabaho na gustong magnegosyo o kapwa mo nag-aaral mag-invest. Ang importante, kapag nag-uusap kayo, may progress. Pwedeng simpleng chat group o isang kapihan kada buwan. Maliit na bagay, pero malaking tulong para manatili kang aligned sa goals mo. Tandaan, hindi mo kailangan palitan ang buong mundo mo. Minsan, sapat na ang i-upgrade ang mga usapan mo.
Para hindi masayang ang panunood mo sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang pinaka-practical na blueprint na nasa loob ng libro. Ito ang 6 Steps to Reality ni Napoleon Hill. Gamitin mo to bilang gabay. Pero tandaan, nasa action mo pa rin ang resulta. Step 1, fix the exact amount. Magtakda ka ng eksaktong halaga ng pera na gusto mong makuha. Hindi pwedeng maraming pera. Dapat malinaw ang numero. Step 2, define the exchange. Walang free lunch sa mundo, mga brady. Ano ang ibibigay mong kapalit para sa perang yan? Anong skill ang aaralin mo? Anong serbisyo ang ibibigay mo? Anong halaga ang idadagdag mo sa mundo? Step 3, set the deadline. Kailan mo gustong makuha ang halagang yan? Maglagay ka ng eksaktong petsa. Ang goal na walang deadline ay pangarap lang na walang saysay. Step 4, create a definite plan. Gumawa ka ng simpleng plano kung paano mo to sisimulan. At ang pinaka-importante sa step na to, magsimula ka agad, handa ka man o hindi. Ang aksyon ang pumapatay sa overthinking. Step 5, write it down. Isulat mo ang lahat ng ito sa isang pirasong papel o sa digital notepad mo bilang isang maikling talata. Ang eksaktong halaga, ang deadline, ang ibibigay mong kapalit at ang plano mo. Step 6, read it twice daily. Basahin mo tong isinulat mo ng malakas 2 beses sa isang araw. Isang beses paggising mo sa umaga at isang beses bago ka matulog sa gabi. Tandaan mo ang RAS natin, ginagawa mo to para i-tune ang radar mo araw-araw. Mga brady, ang pera ay resulta lamang ng value na ibinibigay mo sa mundo. At ang halagang yan ay nagmumula sa kung paano ka mag-isip. Huwag mong hintayin na magbago ang takbo ng buhay mo bago mo baguhin ang pananaw mo. Baguhin mo ang pananaw mo ngayon para sumunod ang takbo ng buhay mo. You don't get rich by accident. You get rich by design. Sana may nakuha kayong aral sa kwentuhan natin ngayon. Kung nagustuhan nyo ang summary nating ito ng Think and Grow Rich, i-like nyo naman ang video na to para tulungan ang algorithm natin na makarating pa sa ibang mga brady na nangangailangan ng gabay. I-comment mo sa ibaba, ano ang step 1 at step 3 mo? Magkano at kailan? Gusto kong makita ang mga sagot nyo at mag-usap tayo sa comment section. Muli ako ang inyong investing brady. Laging tandaan, sa pag-asenso, kasama mo ako bilang tropa mo. Hanggang sa susunod na video, ingat at kita-kits sa tagumpay.